no? Fake engagement policy. So yun po yung nababiolate, no, ng channel ni Kalingap Edu kung sakaling talagang ipipilit, no, or talagang i-execute nung magbo-boost yung channel ni Kalingap Edu. Nakakalungkot din isipin, no, na mayroon talagang mga taong pagbabayad, no, para lang ikasira ng ibang tao. At regardless kung yung taong kanilang gustong sirain, nakakatulong o hindi. Ang iniisip lang nila is makaganti, makabawi, masaktan yung taong kinaiinisinan nila o kinaiinggitan nila. Kung bakit ko ito nasasabi, kasi ganito yung nangyari, no, dito kay Kalingap Edu, no, na talagang gumastos, no, para lang sirain yung channel niya. Okay, so ito po yung lalamanin ng aking content na to, and anong klaseng violation po, just in case yung na-commit, if ever mag-take effect yung sinasabi nilang boosting na ginawa sa channel ni Kalingap Edu. At bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Ipakita ang notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. And matuto po kayong mag-fact check, no? Para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, allow me to share some portion of July Paunil, no? Kasi siya yung nagpatunay na talagang may trumatrabaho sa channel ni Kalingap Edu. Pinakita niya po yung link or yung mismong channel ni Kalingap Edu and the amount na binayad, no, para nang sirain yung channel niya through boosting. Okay? Through boosting po. So, most probably they will use a software to do this, no, kaya medyo delikado siya, no. And katulad po ng nasabi ko before, lahat po, hindi lang yung kay Kalingap Edu yung pwedeng mag-boost, lahat po ng channel, no, na nandirito sa YouTube kaya pong gawa ng kalokohan niya ng mga taong either inggit, galit, or gusto lang ipakita yung knowledge nila, no, in terms of electronic hacking or manipulations. Okay? So ito po yung mga pahayag, no, ni July Paunil. The fake news, ito po yun. Hindi ko man po binanggit po naman kung sino ba ang dito na, ito po, i-confirm ko na si Kalingap Edu po. Okay? So actually, kasi naikwento niya na yan doon sa una niyang live about doon sa may trinatrabahong channel ng isa sa mga kalingap, no, and on that part hindi niya pa mini-mention yung name, but it seems na yun nga siguro dahil sa nangyari din maybe sa channel ni Dr. Love, napilitan na rin siya magsabi dahil mukhang gano'n na yung nangyayari, nagkakaroon na ng hindi na maganda, di ba, parang channel to channel na, kumbaga yung mga pinaghirapan na nila yung involved, no, para lang masira yung isa't isa. So maybe it's about time, kaya nabanggit na ni July Paunil na totoo na hindi peki po yun, no. Ang tanong kasi doon, nung lumabas yun, itong hindi pa kinaklaro ni July Paunil, una nang nadali yung channel ni Dr. Love, no, kay Dr. Love po talaga demonetize. So talaga nagkaroon ng violation yung channel niya, kaya demonetize na. So, dito sa latest niyang content, inamin niya na yung channel ni Kalingap Edu yung trinabaho. Okay? Nung una nga, ang malamang, ang iniisip ng karamihan, and I'm one of those, is yung channel ni Dr. Love yung tinatrabaho. So, ngayon, based on what July Paunil is showing us, it seems na si Kalingap Edu nga yung tinatrabaho. Ito po yun. Ang po, binili niya po ay nasa 100 quantity. Binili lang po yan. Bilang ng boost, 150,000. Okay.
ang sinasabi niya, I'm not too sure if this boosting na sinasabi niya na 150,000 quantity is it boosting on views, subscribers, or others, no? Comments, no? So, hindi po sure kung alin po rito or paghahati-hatiin yun, titilag-tilarin ba yun? Kaya lang kasi, kung hahati-hatiin yun, hindi mapapansin. Ang purpose nga ng pagbuboost is to alert the system of YouTube. So, most probably, if this 150,000, baka ito ay ibuboost lang, no, sa views. Naaring concentrated sa views. Kasi kapag views ang tumaas, as we all know, di ba, ang revenue ay tumataas, no? As per normal yan. No? Kaya lang kung binus mo lang yung views, number lang yun na tumaas, kakaroon ng red flag kay YouTube yun. No? Kasi as we all know, kapag original, authentic yung mga nanonood, di ba? Alam natin na kapag kinulik natin yung isang channel, may ads na lumalabas. Di ba? Eh kung yan ay automatic na dinagdag lang electronically sa iyong views, magkakaroon ng imbalance doon. Kasi tumaas yung views mo, but what happened to your revenue? As we all know, di ba? Tulad ng sinasabi ko, kapag yan ay genuine viewers, no? Eh, lahat yan may ads. Di ba? So, yun po ang magre-red flag doon. What if pagka ang binus naman ay yung kanilang subscriber? Same thing. Di ba? Makikita sa system ni YouTube yan na ito yung basis, regular basis ng pag-angat ng subscriber mo eh. Then, bigla, diba, one time, ang taas kagad. So, that's another red flag kay YouTube. Nakakatawag sa system ni YouTube yun. Now, everything is being monitored by the algorithm of YouTube. No? So, kaya delikado talaga siya. Yung mga ganun kasi ay magkukos talaga yun para ma-call yung attention ni YouTube at matrace kung saan ka may violations. Ang minimum niya 1,000, maximum niya 10,000. Okay, ang charge niya po ay 32,739. Okay, ito, makita ko pa sa inyo, Ito po yung... Ayan. Ayan yun. So, ayan yung sinasabi niya. No? Ano tong minimum na to? Diba? Minimum sa boosting ng channel, ay ng views, ng comments, ng subscriber. No? So, actually, hindi clear. Tapos yun, yung link lang ni Kalingap Edu. Okay? Is this an assurance, no? Well, hindi sa inaano ko, no? Hindi sa kino-question ko yung credibility ni July Paunil, no? Maybe this was also given to him by somebody he knows, no? Pwede kasing gumawa lang naman kahit sino ng ganyan. Hindi sa inaano kasi si July Paunil. 'Di ba? Kasi ako, sa katulad ko, ano yung 1,000 to 10,000 na yun? Is it for views? Is it for subscriber? Like, dislike, comments? 'Di ba? So most likely, ang tinatarget naman malimit dyan is yung views and subscriber. No? Yun yung pagkakaalam ko. Kasi before, nung pandemic time, talagang uso to, yung boosting. Uso po yan. At marami pong nagbebenta noon at may mga bumibili. Merong ibang mga tamad na ayaw magpakapuyat, magpakapagod. No, nagbabayad po sila para sa kanilang mga views and watch hours, no, doon sa mga pagutan. So talamak po dati yan. Now, in this case, dito kay Kalingap Edu, so which one is being boosted? Parang kung hinati ba yan? 150, 75, 75? Hindi naman pala yung doktor yan eh. Yan po ang screenshot po niya. Kaya hindi po fake news yan. Hindi yung fake news. Ito naman, ang intention naman po natin dito, kaya natin ito binanggit. Para naman makapag-isip-isip, yung nag-diet po po. Well, hindi sa pagano, Boss July. Bayad na yan. At kung yan talaga ang trabaho niya, itutuloy niya. No? Kasi meron dito ako mga ilang kakilala na hindi naman marami. No? May kakilala rin po ako na yan yung ginagawa, nagbo-boost. No? They are using software to boost. No? May ibang nakakalusot, totoo yun. May ibang nakakalusot.
lalo na yung mga small channel. Pero yung mga katulad ni Kalingap Edu, no, verified channel na yan. Diba? Kasi mayroon na siyang silver play button. So verified channel na siya. Which means talagang naka-alert na siya sa system ng YouTube. Unlike yung kaming mga maliliit pa lang, hindi pa masyado yan. Diba? Small YouTuber. So, malaki po ang magiging epekto niyan kung magti-take effect yung ganyang boosting na yan. No? Mas mabilis pong makakatawag ng red flag yan. Kasi mas monitored po yung mga katulad nila na kumbaga constantly doing activities sa mga channel nila. No? The more na may ginagawa ka sa channel mo, the more na napapansin ka nito. Especially kung nagpa-viral yung mga video. No? So, medyo talagang kung totoo yan na sinasabi ni July Paunil, delikado talaga yan. Now, if the purpose of this, sabi nga ni Sir July, is baka matawag yung attention ng nag-boosting, I don't think so. Kasi bayad na siya eh. Bayad na siya. And depende na lang kung yung nagbayad ang magsasabi. Pero kung siya yung makukonsensya, I don't think so. Okay? Now, anong violation ba? No? Salamat kay Sir July, no? Ginamit ko lang ilang portion ng iyong video, Sir. Now, anong violation yung nakumit dito? No? If ever, ng channel ni Kalingap Edu, kung sakaling matuloy nga itong boosting na to. No? As per YouTube guideline po, ito po yung violation na pwedeng makumit ng channel ni Kalingap Edu. So ayan po, no, under Help Center ng YouTube, no, YouTube policy, no, fake engagement policy. So yun po yung nababiolate, no, ng channel ni Kalingap Edu kung sakaling talagang ipipilit, no, or talagang i-execute nung magbo-boost yung channel ni Kalingap Edu, no? Fake engagement po yung mangyayari. Ano ba yung sinasabi sa fake engagement? No? Kaya palalakihin ko lang po, no? So fake engagement po, papasok yung kung sakasakali na magkakaroon ng boosting sa channel ni Kalingap Edu. So ito po, no, fake engagement policy. So yan po yung mababiolate ng channel ni Kalingap Edu if ever mag-take effect yung boosting na gagawin sa kanya. YouTube doesn't allow anything that artificially increase the number of views, likes, comments, or other metric either by using automatic system, no, which is third-party software, or serving up videos to unsuspecting viewers, no, or yung mga viewers. Also, content that solely exists to incentivize viewers for engagement. So, yung mga nagpumokontak ng mga viewers, yung mga may multiple accounts, no, na sinasabi nila, yung mga may ninjas. Okay? So, nagbabayad po sila ng mga ganong klaseng tao. But most of the time, para mas mabilis, is yung using other third-party software. No? Meron din kasi po talagang gumagawa na ang kumukontak talaga ng human. No? Talagang may mga bayaran sila or mayroon silang mga taong kinakausap, no? Or mayroon silang grupo na pwedeng mag-boost, no, para medyo malapit sa katotohanan. No, kasi nga katulad ng pag third party software, pwede nga kasing i-insert lang nila yung certain figures, no, para mas mabilis. But sometimes yun nga, kapag yan ay na-check na YouTube, di ba? It's either tanggalin niya yan or hindi ko alam kung paano madidetect na YouTube yan na yan ay binus by third-party software or by individuals. No? Pero magkakaroon po yan ng red flag sa system ng YouTube. Okay? Which is delikado. Okay? Content and channel that don't follow this policy may be terminated and removed from the YouTube.
So, termination po talaga. Okay? Puntahan nyo po yung fake engagement policy na yan. Madali lang po. Sa YouTube Help Center, then type nyo yung fake engagement policy. Ayan, mababasa nyo po yung buong details, no? Pero yan po yung violation na pwedeng makumit ng channel ni Kalingap Edu if ever, no? Materialize yung pagbubuo sa kanya. Okay? So, ano yung mangyayari kapag na-violate mo yun? If your content violate this policy, we will remove the content, no? And send you an email to let you know. Okay? So, kay YouTube guidelines po ito, ha? So, yan po yung sinasabi niya. Pwedeng bigyan muna ng notice, which is normal to, no? Na magbibigay ng notice ang YouTube and sasabihin nila, but na yun nga, may tinanggal sila, no? Normally, tinatanggal na nila pag violative talaga. Okay? And sa kaso ni Kalingap Edu, I don't think na basta lang tatanggalin yan kasi magdidepende pa rin yan sa weight ng violation na ginawa. Okay? Kung mga isa, dalawa lang yan, okay, maaaring hindi kagad yan ito yung gawin ni YouTube. Kaya lang kapag marami, no, let's say, hindi lang yung isang content niya, yung ginawa niyan, no, para kasi siguradong matatanggal or mateterminate, i-apply nila yung ganyang boosting sa iba't ibang content, no? Para nga naman makita ni YouTube na, oy, hindi lang isang content nito yung na boost, no? Marami pa pala. Okay? So, pagka marami silang nakita at nag-base sila sa guideline ni YouTube, sa policy ni YouTube, no? At magkaroon ng, let's say, yung several videos, may ganong boosting, no? Sigurado yun, iti-terminate ni YouTube yung channel na yun, no? Bakit ko nasabi? Kasi ito, no, dito yan sa baba, yung if this is your first time violating our community guideline, you likely get a warning. Pagka hindi ka, so isa lang yun, isang nakita sa'yo. Pagka may another video na nakita uli sa'yo, bibigyan ka nila ng 90 days suspension. Eh, paano kung may makita pa uling isa? No? Kasi ganun yung gagawin ng mga yan. Hindi lang yan magko-concentrate sa isang video. So, unang kita nila, no, sa video mo na may supply, warning. Tapos, may nakita uli sila, suspension. May nakita uli, second suspension. Hanggang umabot ka ng third, terminate yung channel mo. Yan po yung pagkakaintindi ko, ha? Sa policy ni YouTube na yan. Unless there are changes. Kasi magbe-base tayo rito. May nakalagay dito. Ito. Itong portion na to. Sandali, ha? Ito. Yan. If you get 3 strike within 90 days, your channel may be terminated. So, papaano yan? Halimbawa, in-spread nila yung 150,000 na yun sa 4 or 5 mong content. Di ba? So, sabi niya, within 90 days. Paano yung nung nakita ni YouTube 3, 4 kagad. So, terminated kagad yung channel. Di ba? So, yun yung nakakatakot doon. Kaya nga, yung 150 ba yun? Maaaring may follow-up pa ba yun? Kasi, hindi natin pwedeng alisin yung possibility na may mga viral talaga si Kalingap Edu. Diba? Kaya lang kasi, yun nga, pagka yan na-analyze ng system ni YouTube, doon ka delikado. No? Doon ka delikado. So, hindi po biro, no? Yung pwedeng mangyari sa channel ni Kalingap Edu. Kung yan ay totoo. No? Kung yan ay mangyayari talaga. Sayang, siyempre pinaghirapan ng tao yung channel niya. Diba? At may mga tinutulungan siya. So, I hope, no? Huwag mangyari yun. And,
pwede niya namang i-appeal, but most likely kasi kung may ebidensya sa YouTube, mahihirapan kang anuhin yung appeal. No? Unless mapatunayan na binoost yung mga dinagdag sa kanya. Boosted yung mga dinagdag sa kanya. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to. Pasensya na kayo sa pangit ng background ko. So, yun lang, no? At matuto po kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Katulad po ng pinakita ko sa inyo yan, nasa kay YouTube guideline yan. No? So, hanapin nyo lang yung fake engagement. Lalabas po yan. At yung sinasabi ko sa inyo. So, I hope nga, makonsensya yung gustong gumawa ng kalokohan sa channel ni Kalingap Edo at huwag ito. Okay? So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.